morning, good afternoon, good evening. Welcome po sa ating kapihan. Kwentuhan at kape pala. Kwento at Kape. Another session namin ng Kwento at Kape. And today is a special day kasi po kasama namin ngayon. Ang special guest namin is si Pastor Larry. Yay! May glitters! May glitters. Yes! Ito, introduce natin si Pastor Larry. Ayan. Hi, hello. Hello po sa lahat. Ayan, at ako'y masaya. I'm so happy na to be with these two ladies. Unexpected na invite, but I'm so happy naman to be here. Kasi nakakatuwa kasi na magkaroon kami ng, I don't know, it's sharing or bonding, but thank you so much for being with you today. Actually, you're one of the, iniisip talaga namin in mind. Kasi importanteng spiritual growth ng tao, di ba? Especially nating mga kababaihan. Kaya ikaw talaga yung naisip namin agad that would perfectly guest dito sa podcast namin. So, we're so happy talaga, Pastora, for giving us opportunity of your time na umaten sa amin. Thank you so much po. Ayun, may question tayo, di ba, kay Pastora. Ang dami actually naka-line up na question. Nakakinakabahan si Pastora sa atin. So, unahin mo na yung tanong mo muna kay Sid. Ayan, kasi si Pastor Larry, matagal ko na rin siyang kakilala. Pero on and off kami, diba? On and off ba tayo, Pastora? Pero ito nga, kasi people know you as Pastora. Just Pastora lang na tumutulong dito sa mga tao, spiritually, and ganyan. Pero gusto lang namin din, paano ba sabihin niya? Gusto namin, or ako, personally, to let other know din kung paano ka nagsimula and sino ba si Pastora before ka naging Pastora. Yeah. Yes. Gandang question. Ako, medyo mahaba-haba ito na istorya. So actually, of course, they call me Pastora because my husband is a pastor. So naturally, they call me Pastora. Or sometimes they call me Mommy, Mother. So yun daw, Mother, parang siyempre, as a pastor, husband is a pastor. So spiritual mother, spiritual father. Parang ganon. But I'm very happy naman to call like that. So I'm very happy. Wala naman yun sa basta as long as na yung pagtawag sa'yo ay very, kumbaga parang, kasi yun, hindi not expecting na, kasi nakatawagin ka na bilang pastor. Yun naman, pastor is really parang, sa kanila, kapag narinig mo pastor, so it's like pastor, parang, they look at you as, it's one of a kind na hindi ordinary. Oo, parang next to God yan di ba? Yung mga priest, pastor, di ba? Kaya nga sabi ko, I never dreamed in my life to be a pastor's wife. Kasi syempre, di ba, yung life ko before, yun nga, tinatanong mo nga, sino ba ako before, di ba? Ako naman ay very simple na syempre, maganda rin yung dreams ko, ano ba yung ambitions ko sa buhay, ng bata ako. Ako yung bata na... Excuse, Pastora, have you ever dreamed talaga na maging pastor? I know. So, ikwento mo yung pinanggalingan ngayon. Yan, this is so exciting. So, hindi naman talaga kasi nung dalaga ako, marami akong pangarap. Gusto ko maging, unang-una gusto ko maging stewardess. Oo nga kasi matangkad ka, Flight Pastora. attendant. Yeah, that's my only one dream. Kasi I want to go around the world and everywhere of the world. So sabi ko sa nanay ko, Nay, gusto ko maging yung stewardess, flight attendant. Kasi gusto kong sumakay ng mga eroplano. Gusto kong kumuha kung saan ako pumunta. So that's my dream. So but nung ako'y nung college ako, pinatuloy. Kasi yung tourism is panggabi. So hindi ko siya nakuha. So in short, nakuha ko as a parang business management. So my majoring in marketing. So in short, nung ako'y nagdadalaga na, syempre marami akong mga na-experience. Marami akong yung life ko ay biglang, at my age, maraming mga changes. Kasi di ba along the way, kapag nagiging dalaga ka, maraming magbabago. Kumbaga, minsan nga yung dream mo, biglang minsan nag-change. Iba na pala, no? Yes, Iba na yung gusto mo. So dumating yung point na, nung
college ako, ito yung pinakasadest time ng buhay ko. Nung namatay ang mother ko. So nagbago lahat eh. Nagbago. Talagang, I don't know what is the plan of God for my life. So all of the sudden, nung namatay ang mother ko, siyempre nasad ako. So yung college ako, Ilang nagbago. taon ka nito, Pastora? I think first, second year college na rin ako. Siyempre medyo sa akin, medyo bata pa ako. 17, 18, Mga ganon. Mga before, no. Ano na ako, namatay siya after ng bibo ko. Okay, so mga 19. So, yes. So, namatay ang mother ko is December. So, November ako nagbibo. Very simple. Galing ako sa school noon, yun ang pinakasadis eh. Siguro gusto ko lang ikwento bakit ako nandito ngayon. Yeah. As a, I don't know. Sige, go ahead. Now, who I am right now. So, gusto ko lang i-share. Dahil nung time na yung namatay ang mother ko, nagbago yung buhay ko. Tapos, hanggang sa naapektuhan yung schooling ko, second year college na ako, naapektuhan. Third year na. Tapos hanggang sa nagbago yung life ko. Dahil nung time na yun, nung nasa school ako, gusto ko gumawa ng isang bagay. Na para sa ano ba yung gusto ko talaga ko. Which is napasok ko sa rap modeling. Ayan. So, Ganda naman, yes. social, di ba? So- Model lang yung so natin, guest. may namit kami somewhere na pumunta sa bahay namin na may nagsabi na meron yung matangkad, parang gano'n. So, nagpunta sa amin, yung pala, parang they are looking for someone, mga girls na gusto mag-model, mga gano'n. So, in short, nag-aral ako sa modeling school, way back matagal na sa Quezon City. So, doon ako nag-start na nahilig ako mag-rank modeling, ganyan. So, na-enjoy ko during my time. Na-enjoy ko yun. Tapos, di ba namatay yung mother ko, nalungkot ako. Dahil namatay yung mother ko, parang bigla ako nag-say na, ay, meron pa pala akong gagawin sa buhay ko. Parang ganon. So, parang, hindi ko naman, it means na nalimutan ko yung mother ko, pero parang may nag-wake up sa akin na, uy, you need to wake up. Meron ka bang gagawin sa buhay ko? Parang ganon. Enjoy mo yung life mo. Kasi bata ka pa. Hanggang sa napasok ko doon, nag-schooling ako, tapos returning schooling, tapos nag-model ako, ganun. So in short, na-enjoy ko yung buhay ko. Ano? Nag-model Good for you, ako. Pastora. Yes. Hanggang sa maraming bagay ang dumating sa akin, sa lahat ng mga pinag-pray ko. Nung during ng bata pa ako, after 18 years old, lahat ng pinag-pray ko, ibinigay ni Lord. Grabe oh, kasi Sana all, Casey, no? Lahat ng pinag-pray. So during that time, nung kinuha kami sa SM dahil nagmo-modeling na ako, short story na, ipapashort ko na lang, So nakukuha kami sa SM, ganyan, mag-rampa ka lang ng damit nila. Yung bagong butik nila, may mga damit na bagong parang promote. So, pinahire nila kami as 500, isang rampa. Wow, Di may ba? bayad na pala Oo, to. may bayad. Okay. Yung 500 pesos yun. Tapos minsan with matching merienda pa yun. So yun, dun ako nag-start na nagkaroon ako ng dream na, ay, I want to be like this. I want to be in the world of like modeling. Tapos, came out na sa mind ko na gusto ko rin mag-beauty queen. Ayun. So gusto ko rin sumali sa mga beauty queen. So, it so happened na during that time, nag-aaral ako. Tapos, yung time na yun, marami kasi nangyari eh. Nag-apply din ako sa Middle East Airlines, sa Emirates. Pero hindi ako, actually, napasok na ako ng hindi ako natuloy. Talaga? I don't know. Alam mo, gusto ko yun. Pero nung na-hire ako, during that time, bigla ako nag-double minded. Nag-double minded ako na. Second thought ako na, ay, huwag ko na lang kaya tuloy. So, dinecline ko, hindi ako natuloy dun sa magiging stewardess. Oo, diba? hindi, ang bilis. Actually, ang bilis ng. Parehas pala kayo, Pastora, ni Casey. Oh, really? Meron din siyang ganyang experience. Actually, kasi po, di ba, dito na ako talaga sa Japan. And then it happened na, ayun nga, nung time na na-hire na ako sa Emirates, okay na lahat, di ba, alis na ako. So sabi ko, sige, finally. Kasi hindi ko naman din talaga
talaga yung Japan. Pero syempre nandito yung family ko. So sabi ko, sige, okay, parang sayonara na sa lahat. Tapos, kasi February po kasi talaga yung ano namin, tawag dito, yung lahat kami, papunta na sa, paano tawag doon? Training na namin yung February. Okay. Dating ng January, so ano kami, meron kaming medical. Sa medical namin, buntis pala ako. Oh, talaga. Yes. Yung buntis, hindi ko pa alam noon, ate. Kasi hindi ko it wasn't really planned. Kasi sabi ko, sige, bye-bye. Hindi ba? Sabi, ay sayang, hindi naman. Yeah. It's a Yes, good blessing kasi din. No? for a Pilipina na dito, parang, di ba, pinag-usapan natin before yung mga sa akin, yung mga na-achieve ko naman, kahit na kung ano-ano ginagawa ko, di ba? Kasi para akong ano eh, kaya akong kompas eh. Ano ako, free spirit talaga ako. So, yun, parang pagdating nung January, sabi lang ng doctor sa akin, ano ba, itutuloy mo ba? Sabi ko, ano itutuloy ko? And then, nakita ko, na malaki na. Parang magtatatlong pa na ba? So, hindi ko alam yun. So, anyway, hindi ko na siya pinutano kasi 29 na ako nun eh. So, hindi ko na siya Pinursue. Siguro, para din ako dito sa Japan. Siguro minsan, no, line, meron tayong yung sa life natin, hindi mo ina-expect. Ito yung gusto mong mangyari. At sa tayo, hindi na-happen. Nagbabago. Bigyan nag-change eh, like me. Diba? So, anong ginawa mo, Pastora, after nung, hindi mo tinuloy yung pag-stewardess? So, dinecline ko na siya. So, nagpatuloy ako sa mga ramp modeling, ganyan. Tapos, nag-stop ako ng schooling noon. Tapos, dun sa school ko sa PUP, sikat na ako noon eh. Ewan ko kasi mahilig ako mag-model-model. Sali-sali ako sa ganyan. May mga supporters ako, mga kapatid ko, mga classmates ko. So, nag-stop muna ako. Pero yung dean namin sa registry sa may PUP, very very proud siya sa akin. Kasi lagi niya ako nakita nakabihis. Tapos there are times na kumain ako sa Jollibee, naka-white ako, and then para ako Offshore. talagang artista, di ba? So it so happy na pagpunta namin doon, bumibili ako sa Jollibee, nag-order ako. Akala na artista ako. Kasi ang pet ko noon sa haba ng buhok ko. Tangkad ka So, ba? ang tangkad ka Tapos pa. kinuha akong model ng Palmolive. Pero yung buhok ko lang kinuha na. So, walang nakakalam nung ate ko. Tsaka yung isang taga-broadcasting. Oo. Kasi during that time, nung college kasi ako, makwento ko lang. Oh yeah, that's good. Kasi nung during that time, nung college ako, schoolmate ko si Richard Gomez. So si Richard Gomez talaga is class na class ko talaga siya nung college ako. Imagine kapag naglalakad kami dun sa, yung namin doon, sa may, kung saan lang. PUP Manila ba to? Sa Santa Mesa. Santa Mesa. Yes, oo. So everyday na makikita ko siya, maglalakad siya, nasa likod ako. Wow. Hindi niya alam yun kasi nga, Artista na siya? Hindi pa? hindi pa. Nagmamakdo pa lang siya. Wow. So ngayon, during that time, pag nandun siya, oo, kapag nakita ko siyang palabas na namin, sa school, sasabay ako, nasa likod niya ako. Wala lang, gusto ko lang siyang makita. Kasi crush ko talaga siya during that time. Kaya ang ganda ng story eh. May story yan. Why Richard Gomez? Bakit itong asawa ko ngayon ay si Gabi? Yes, meron May yung connection story yan. May connection yan. Malalaman po Kaya, natin yes, ngayon oo, ang connection. Ang ganda nga eh, kaya pag narinig yung mga anak-anak ko dito, yung mga mini-minister namin, tuwa-tuwa sila sa istorya ko. Sige, Pastora, pakikwento nga sa amin yung connection. Oo, kasi ang nangyari kasi, nung nakilala ko, ito short na natin kasi napakahaba. No? Dahil nung nakilala ko si Gab, si husband, binata pa siya nun, di pa siya nagpapastor noon. Okay. Hindi pa siya nagpapastor kasi hindi ko naman alam kung ano yung buhay niya eh. Di ba? Ganun naman. Kapag namit mo isang tao, you never know who he is, ano ba siya. No. We don't even know the person, tama? Oh, yes. Kaya yung time na yun, na nakilala ko siya, accidentally, hindi naman talaga ako yung tatawagan niya. In short, may nagbigay ng mga calling card. Kasama ako doon sa department store na yun. Nagkakilala kami sa Japan. So parang it's like yung time na yun. Dito sa Japan kayo Sa Tokyo. Bata sa pa ako Tokyo. na nag-aaral ako nun. So that's my OJT. First. Kasi gusto ko talaga Japanese company. Nung buhay pa ang mother ko kasi, sabi ko na, gusto ko pumunta sa Japan.
language. Siguro nga kasi stewardess ang gusto ko. I want to learn more languages. So sabi ng nanay ko, pumunta doon. So in the long short, gusto ko na pumunta doon. Gusto ko yun. Kung ano gusto ko, kasi ganun kasi yung character ko eh. Kapag may gusto ko, meron akong determination talaga. Firm yun. At alam ko sa sarili ko mangyayari. Ganun ang character ko, Miss Lani, Casey. Nung dalaga ako, pag gusto ko. Bibili ako ng kotse, makakabili ako. Nakabili ako at 18 years old. In my own effort And magsisikap. Lahat yun. malaki pala ang kita Casey ng fashion modeling. I don't know, Ganda siguro. natin, ah. But yung kotse ko naman, hindi naman ganun kamahal. Mga vintage na mga luma lang. Pero, in my Pinili ko pa rin dream, sa gusto ko, with yes. your own money. Gusto ko, meron akong ganito. Pag sinabi kong gano'n, nagagawa ko. Yung determination ko, magkakaroon ako. And the Lord, ewan ko, binibless niya ako. So ladies, alam nyo na ha, determination ang kailangan natin to get what we want. So lahat, along the way, namatay ang mother ko. Madami nangyari. Pinayagan ako ng father ko. Although ang father ko, kasi nasa kami ng dormitory eh. Nag-aaral ako ng fashion modeling. Nasa dormitory kami doon. So nagpaalam pa yung manager ko na she will stay in our dormitory with the ladies, with mga girls, mga bata pa din. So, syempre ang father ko very protective kasi ang tatay ko siga-siga sa tondo eh. Totoo ba to? Yes, taga Manila ako, taga Abad Santos kami. Yes. Malapit So, ang tatay ko kasi sikat sa tondo, siga-siga. Tapos naging barangay chairman. Tapos ang tatay ko talaga naging bodyguard ng mga politiko before. Kasi matangkad siya, pogi. So, Doon ka pala nagmana, pastor. yes, ang time na yon, kinausap yung father ko, pumayag naman. Pero kailangan makita ng father ko yung pupuntahan ko, yung bahay. Dinadalaw ako every week niyan. Kung okay ba o hindi. Kung walang boys doon sa Wala, dorm, wala diba? talaga. Kumbaga, puro girls talaga. So, natutuwa naman ako kasi in my life, lahat ng inisip ko, lahat ng dreams ko na magkaroon gusto ko, nakukuha ko. Kaya sabi ko, ang bait naman ni Lord. Pero hindi pa ako Christian noon. Iba ang ano namin, ang church namin. Kaya parang nasasaya ko. Na hanggang sa itong time nakilala ko nga yung naligaw sa akin. Which is ang pagkakakilala, ano ba to? He introduced himself kung anong pangalan niya, Richard. Ito na balik tayo kay Richard Ayan, Gomez. okay yan. Balik tayo yan. Okay. Diba? Kasi talaga namang meron akong something eh. Na talagang very fan ako ni Richard before. Hanggang ngayon, Hanggang ngayon, diba? hanggang ngayon, even na meron na siyang asawa, si Lucy Torres, pinafollow ko sila. Because they are very beautiful couple. At ma-admire mo sila. Parang Saka sabihin mo, down to it's a earth, very no? good Babae. couple. Yan. Until now, pinafollow ko yung mga vlogs, yung mga lahat pinafollow ko. And yung time na yon, yung husband ko, ang code name niya pala nung time yun is Richard. Wow, may code name pala. Richard daw ang name niya, kaya parang naano naman ako, parang naging masaya yung puso ko. Nasa uwi na ako naman ng time na yon, in short, uwi ako ng Pinas, naliligo siya. Through telephone. Tapos ang ganda-ganda ng ano niya, ang ganda-ganda ng boses niya sa phone. Grabe talaga. So may inilap ka talaga. Tapos napakasipag tumawag sa akin. Tatawag yan, isa makakasagot pa tatay ko. Oh, Nelly, si Richard daw. Richard. So tuwa-tuwa ako yung time na yun. Kaya may story talaga. Bakit ka naging code name yung Richard? O alam niya na crush mo si Richard? Hindi. Hindi, parang during that time, ang mga Pilipino pala, may mga code name sa Japan. okay. Hindi ginagamit yung tunay na pangalan. And parang mga hostel din dito, no? May ibang name. May mga ganun pala. So, sabi ko, okay. Parang may idea si Casey. Actually, ate, wala akong idea sa ganyan before. Kasi ever since yung name ko talaga, ang hirap eh. So, with me, ang hirap kasi talaga ng name ko. Even, for example, sa school namin, pag tinanong mo, anong pangalan ko, hindi ako pwede gumawa ng masama. Kasi ako lang may ganung pangalan. So, kilala na ako. Pero may pangalan ko po is Kislev. Oo nga, napaka-unique na name, no? So,
yun, kayo na bahalang mag-spell. Kung maintindihan Is it a nyo. combination of your mom and your dad's name? Usually ganun pinagdudugtong, di ba? Hindi naman. Yung ba yun? Ganun ba yun? Hindi. Actually, it's Hebrew. Oh, So, it's in the Bible. wow. It happened na marami siyang ibig sabihin, which includes, yung parang nag-resonate sa life ko kasi darkness, dreams, and hope. Overall, it means rainbow. Wow. Yun. Ang ganda pala ng Plus, in Hebrew, it means, anong tawag dito, December. But then, either December or September. But it happened, August ako pinanganak. So, yun, naging Kislev. Oh, that's nice. Kasi yung mga minsan yung mga pangalan, may mga meaning yan. Ay, ayun pala. Yes, balik tayo sana. Sorry. So, yun, from Kislev, they can't say my name properly. So, yun nga, Kissy. Pero here in Japan, naging Casey na siya over time. I see. So, but ever since yung ilipat ako by myself na, di ba naging independent ako ate, I was known by my nickname na Casey. Yung pagdating sa mga nickname ng ibang tao, kasi minsan talaga may mga kakilala tayo na may tinatanong ibang tao sa atin. Kunyari, si Richard. Kasi si Richard, sino Richard? Yung lagi mong kausap. Lagi, sino si Richard? Eh, si ano naman yun eh. Si Anthony naman yun eh. Ha? Hindi yun si Anthony, si Richard yun. Yung pala, iniiba-iba nila yung pangalan. Tapos iba din yung sa passport. Iba din. Hindi, totoo yun, totoo yun. May mga code name. Ah, okay. Oo. Kasi nung time na yun kasi mukha akong Chinese So parang nung nagbigay sa akin, may nagbigay sa akin na name na Misty. Misty ka Misty naman. naman, oo. Yung time na nagpo-model ako doon. So parang binigyan lang ako ng code name na Misty. Kasi mukha akong Chinese na ata. So yun lang, pero kilala din ako sa Misty before. Kasi ang pangalan ko Nerissa Nerissa. Line yung ba yung tunay mong pangalan? Line is a nickname. Ah, I got okay. this nung college ako. Nag-isip lang kami ng mga unique nickname. From Evangeline, the last ano nun, L-I-N-E. Sabi, parang yun na lang gamitin natin. Line siya, di ba? Tapos nung nagka-up nga na line, medyo na-confuse na ako tuloy sa name ko. Kasi ang daming nag-line na kita. Hindi mapalingon ka ngayon, di ba? But yeah, college na ako naging line. So ganun pa yun. Okay. Yes, tuloy natin yung story. Oo nga eh. Okay, nandun na tayo na nakakakilala na kayo ni Pastor. Kaya yung time na yon, so yun nga, pangalan niya Richard. So medyo na ano ako, parang May attraction na agad sa pangalan pa kumbaga, lang, no? meron ng points. Sino si Richard? So nakakatuwa. Pero talaga naman si yung husband ko ngayon ay napaka thoughtful niya, napaka-loving, at saka napaka-maasikaso. Tapos napakabait naman ang puso niya. Although wala namang perfect, pero I would say na he is one of a kind. Ayun pala, hindi pala si Richard siya. It's just a name. But ang pangalan niya po ay Gabriel. Wow, ang gandang name. Mas magaling Diba? Gabriel. Maganda eh. So in short, of course, naging kami, mag-boyfriend na, nagkasa ng mga asawa kami, so pinilihan kami ng 2 anak, so we have 2 kids, children, so now meron na ako mga apo. No, in short, naging family na, naging mag-asawa na. So ngayon, iba na yung aming status. Iba na yung aming buhay. So it's about iba na, it's like serving the Lord. Iba na yung aming life. So yung transition, Pastora, from getting married to, I would say ordinary man, diba? Kasi hindi pa siya pastor, diba? As you mentioned kanina. So paano yung transition from being ordinary into being a pastor? Actually, may story din yan eh. Bakit siya? May calling ba na nangyari? Actually, may calling talaga siya. Kasi nung I found out na nung nasa church kami, na meron pala siyang calling. So, along the way ng pagkasama namin, so nakita ko na may kakaiba. Na parang meron siyang ginagawa something sa ministry na hindi ko alam before. Sabi ko, ito pala yung calling niya. May calling pala siya. Which is, ini-ignore niya. So, he cannot pursue that. Hindi niya, ayaw niya ipagpatuloy na gawin. Which is, may calling talaga siya kasi nakikita ko. So, along the way na pagkasama natin, dahil mag-asawa na kami,
So nakikita ko yung parang nagbabago. Nagbabago yung aming life bilang couple. Nagkaanak na kami. So, nakikita ko pa rin yung life niya, yung puso niya, dun sa ministry na ginagawa niya. If I'm right, Pastora, architect si Pastor Gab, di ba? Ano siya, actually, ang kinuha niya sa UST Fine Arts, Fine with arts. architectural, background din, kasama. Yun talaga yung gusto niya. Kaya magaling siya mga design, drawing, magaling siya sa creation, creativity, galing niya. Galing talent Grabe. talaga Yes. yan, no? Inborn. Kaya kinuha siya ng word vision nung binata siya. Yes. Ganda rin ang ano niya. So, doon nag-start. Kaya nung nakita ko na yung mag-asawa na kami, marami nangyari sa buhay namin. Kasi parang meron siyang calling na pinagagawa ni Lord sa kanya na hindi niya maipagpatuloy. Parang just neglecting and just he wants to run. Parang siya tumakbo na ayaw niyang tanggapin yung hobby. But dumating yung time sa buhay namin na meron na kaming anak, si Ivane at saka si Ryan. Doon nagsimula parang yung gusto ni Lord na signs nangyari doon sa mga anak ko. Kasi ayaw niya pang sumunod sa calling. So, ganun pala yung pag may calling ka, kailangan mo sumunod. Kailangan ko lang sumunod, hindi ko kailangan tumakbo. So, along the way, yung mga anak ko, si Ivane miracle baby na yan, baga namatay na yan before Nagkasakit, lahat na, marami nangyari. So, ito yung ginamit ng Lord sa amin. Na para siguro, gusto ni Lord na kailangan ko siyang gisingin. Wake up call. Na kailangan mo nang sumunod sa akin. Huwag ka nang mag-rata. Face it. Kung ano yung gusto ni Lord na ipakita sa'yo. So, along the way, nakita ko nung nangyari sa mga anak ko. Sabi ko kay yung husband ko, sabi ko, Papa, bakit di ka naman sumunod? Kasi di naman nangyayari. Parang yun ang nag-thinking ko. Na baka because of disobedience sa kanya ha. Kasi hindi ko maunawaan yung slide eh. Hindi ko maunawaan kasi I'm only a wife. Hindi naman ako, hindi ko alam yung ano mangyayari. Yung pala may calling siya. So I don't understand na bakit gano'n? Bakit ganito? Bakit nangyayari yung ganito? Why is this happening? So na-realize ko, ba't kaya? Tapos nakatingin ako sa husband ko. Kasi nakikita ko yung ginagawa niya sa ministry eh. Dahil active na siya sa ministry. Ginagawa niya yun. Yung pala, I found out na ever since pala, may part na siya. Kailan tumatakbo siya, nag-Bible school siya eh. Nung college siya, nag-Bible school siya after the college, 2 years, natapos na yun. So, syempre, little by little, natatakbuhan ko na yung ano ba yung inside of him. Ano ba yung mga sikreto? Doon mo pala matatagpuan, doon mo pala malalaman yung mga sikreto ng tao na mahal mo sa buhay. Kapag nakasama mo siya, makikita mo yung mga sikreto niya. Ano ba talaga yung magiging, ano ba yung buhay niya? Doon? Ngayon? At ano pa ba dapat yung pinag-up niya? Kaya nakita ko yun, sabi ko, nung nangyari sa buhay namin yun, Casey. Kasi almost yung ano ko lagi eh. Ay, di ko maunawaan. I don't understand. Kasi umiiyak ako nun eh. Sabi ko, bakit ba? Sabi ko, ano ba yung ano mo? Sabi ko, ano ba yung gusto mong gawin? Ano ba yung gusto ni Lord na gagawin para sa'yo? Kasi nakikita ko na eh. Ginagawa niya ministry. Sabi ko, bakit hindi ka sumunod? Ano ba yung gusto? Sumunod ka na lang. Doon na nagkaroon siya ng heart na maging talagang active sa ministry. Doon niya pinurso talaga na yung pala yung calling. Iba pala yung calling. Oh, iba talaga yun. Iba pala yung You cannot calling. deny it. No? Yes, then, pag may calling ka, you cannot run to it. Kapag may calling ka, iba kasi yung may calling pala sa meron ka lang palang talent, meron kang gift. Iba pala yun. So, doon ko nakita, kasi hindi ko maunawaan, line eh. Hindi pa naman ako yung Christian na malalim. Diba? I don't understand. Siya, so, maybe, siya, si Gab, naunawaan niya. Hindi lang niya ma-explain sa akin bakit gano'n. Until yung time na yun, dumating yung point of time na nag-ministry siya. Nag-active siya sa ministry. Tapos, along the way, ako yung nagiging burden niya. Kasi hindi ako nagiging supportive. See? May kotse na kami, meron kami lahat, may bahay at lupa kami, may support
supportive ako ng mga tenants. Yung mga tatay ko rin, nandiyan pa, buhay pa noon, mga kapatid ko, yung anak ko. Ang dami ko struggles, magiging Kristiyano. No? Bago ako maging Kristiyano, kasi nauna siya maging Christian, di ba? Ang daming struggle, parang normal struggle na mag-asawa. Di ba? Yung Toritos, Pastor Anthony, kasi di ba, overall, sinabi mo naman sa amin na from the beginning, Yes. sino ka, nakita lang din namin yung transition mo bilang tao. Kasi dito sa Japan, hindi ko alam yung insight ng ibang tao, pero lahat tayo, meron tayong image. For example, of what we are doing. For example, I'm a station now. Ang image sa akin ng mga tao, sige, ang alam niya magpaganda lang. Ano ba siya before? Is she a mother? Is she a daughter? Is she wife to someone? A good friend? Ganyan. But then, yung mga version natin before, na scene ng mga tao natin sa buhay natin before, yun lang ang alam na nila. Minsan kasi yung transition natin, nakikita lang yan ng mga totoong tao sa buhay natin na tanggap tayo. Close sa atin. Yes, yung mga close sa atin. So, with you, kasi nakita ko din, ngayon, first time mo sinabi yung ganyan na ikaw pala yung ikaw yung overall nakakita kay Pastor kung ano yung calling Transition niya. talaga niya. Na talaga pala ang babae ang nakakakita ng vision sa lahat. Kumbaga protector nga tayong babae, hindi naman talaga ang mga lalaki. Maybe they can protect us sa physically, siguro maybe financially, ganyan. But then overall, kung sa harm, tayong mga babae, kung anong buhay, ito yung vision natin, ikaw yung gumawa. Ganon pala talaga yon kasi that's how it works, parang ganon. So ikaw, from that, you have a very good life, sabihin na natin. Kung para sa iba, kasi alam mo naman sa Pilipinas, iba yung nasa middle ka, and nasa ibaba ka, ibaba, and then sa upper class ka. Sometimes sa atin, ang middle class is equivalent din sa ibaba. Bakit ka mo? Kasi tomorrow, you don't know if meron din tayong pagkain, meron tayong trabaho, ganyan. But with you, alam mo yung natitikman mo naman yung good life at the age of 18, meron kang car, ganyan. But then, paano mo lahat yun tinanggap when you came here to Japan? Kasi iba po, diba? Iba kasi yung nasa Pilipinas ka na, you have a lot, you know the ways of how you live there. But then, diba, iba yung pagdating natin dito, ibang yun yung adjustment, diba? What do you think, Ate Lai? Yeah, that's true. Kaya nga, minsan, you're torn between, embracing yung calling ni Pastor siguro, and then, yung materialistic things that He can provide. Kasi, service to God yun eh. Kaya syempre, I know He's torn between that two. Yes. So, paano nangyari yun, Pastor? Actually, nung dumating yung time, marami na kami nagawa sa ministry sa Pilipinas, marami na. Until such time na dumating yung time ng 2010 na he wants to surrender all. Gusto niya mag-full time na. So, nag-work ako sa Japanese company. So, Ayan, di ba dyan tayo yes. nagkausap? Kaya, Di ba hindi yan alam ng mga tao? Kasi ang alam nila, Pastor, Manila, siya. Ortigas. Ang tagal ko sa Japanese company since 1999 until 2012. No? Ang tagal ko, kaya so much blessed ako dun sa mga naging work ko. Bait talaga. Ang bait ni Lord talaga sa akin. But then, nasa ministry na kami noon, and then, as I grow so much, I grow so much in my aspect of in my life, sa spiritual, lahat, sa motherhood, being a wife, being a friend, and being support sa ministry. Grabe yung growth ko. Kasi from the start na tamad-tamad ako pumunta sa ministry, tamad-tamad ako, may kotse na ayaw pa. Ang dami talagang struggle sa akin ni Pastor kasi siya yung nauli. Kailangan niya akong dalhin eh. Pero dumating yung time na ako yung naging support system niya. Dahil go. Doon ako little nag-mature ako. Siyempre hindi mo automatic yung yung growth eh. Oh, yeah. Diba? Kumbaga little by little, gradually talaga. Ang ganda ng pag-growth ko eh. Parang minode ako ni Lord eh. Kaya iba yung binigay sa akin ni Lord na, yung binigay niya sa akin parang yung, what we call this,
yung time na paano ako mag-grow, napakaganda. Kasi yung growth ko, hindi siya yung pa-up, and then down, tapos up ulit, tapos down. Before siguro meron. But dumating yung time sa akin na nag-mature na ako, as a person hindi na as a pastor's wife, hindi na as a person na lang. Nakita ko yung changes. Ganun pala yun, na kapag nakuha mo yung, yung will ni Lord sa buhay mo, ano yung purpose mo? Doon ko nakita na, meron talagang purpose pero bakit ako nandito? So parang dati pala, you don't have yung identity. Parang attached lang yun. Diba? Pag si Nerissa, asawa yan ni Pastor. You don't have your own identity like now. Pag sinabing Pastora, it's a different person. Yes. Iba yun. Different from Pastor talaga. So maganda at you have your own identity. Yes, pero nung time na yun, hindi ako pinilit ni Pastor na kailangan mo maging ganito. Kasi ito ko No, hindi niya ako pinush. Kasi there are times na dumating sa life ko na meron akong offer sa Malaysia isang taon sa Australia company. Nag-bow na siya full time na, 2010 Humingi pa ako ng allowance ng another. Sabi ko, I need to accept the project sa Malaysia. Grabe talaga yung struggle, di ba? Kasi yung opportunity coming in so much. Parang binibigyan ako ng mga opportunities na very, very, very beautiful opportunities sa buhay ko na. Kasi still young na I want to enjoy my life sa, sa Ibang country naman. sa ibang country, tsaka sa corporate, hindi sa ministry. Pero andun yung puso ko na rin. Sa ministry. Kailangan hindi ko maibigay full time. Sabi ko, Papa, meron kami Alam mo ba nung dumating yung opportunity, nasa mission ako? Mission, work. Nag-full time na kami, tsaka sa pastor. Dumating yung time na nagbigay na naman sa akin ng struggle, na-challenge ako. Sabi ko, Lord, may project kami, mga manager. Punta kami ng Malaysia, may project. Australia, kailangan ng mga tao. So tumawag yung mga friends ko na, Mary, let's go. Saan? Mayroon tayong project sa Malaysia. Sa taon, doon tayo titira. Wow. Grabe! Grabe talaga yung grabe yung excitement na yun, dumating na yun. Ibang-iba talaga, parang it's parang natural na dumarating. Na you didn't expect anything na bigla na lang talagang dumarating. Ano kaya yun ni God? Parang trial na sino bibiliin mo ni Risa? Meron ganang thinking, pero alam mo, nung time na yun, nagpaalam ako kay Pastor. Sabi ko, Papa, pwede bang baka payagan ko naman. Sabi ko, pero kami yung project. Sinay ko na sa kanya lahat. Ito yung mga conditions, uuwi kami every month, libre ang ticket, tapos may sweldo ka pa, tapos nakatira kami lahat sa condominium. Magkakasama kami, kasi project nga Ganda. So, kinausap ko siya ng masisinan. Alam mo, hindi niya ako pinigilan. I don't know. Hindi niya ako pinigilan. Although nasa ministry siya, hindi niya ako pinigilan. Sabi niya, okay. Sabi niya, okay, 1 year, okay, I'll give you the opportunity. Kung gusto mo, okay, mapayagan ka. Basta uuwi ka every month. And yung mga anak ko high school, Pwede na, nag-aaral. Independent na sila. So, Dito yan sa Hindi, sa Malaysia. Sa Malaysia. But then, Yun yung last ko. Unang kasi Japanese company. Yung last kong 1 year na yon, nagtrabaho ko sa Australian company, which is naka-base yun sa Malaysia. Kaya doon kami dapat nakatira. Pero every month, meron kami free ticket. Every month yan kasi may family, di ba? Yun ang conditions At saka ang bilis ng processing. Halimbawa, May, nagpasa ako ng resume. June, It's not that. Nung June, accept na hard na. So lahat kami June, umalis kami June. Right away, kumbaga parang ASAP employment. Umalis kami June. Nagpaalam ako dun sa mission, namin, director. Pinayagan naman ako. Sabi ko, sir, meron akong parang, it's part of my training na rin. Yung past na trabaho ko. So, nakasap niya, inalaw niya ako, okay, it's God's will, if you're happy and peaceful, so you go. So, alam mo, napakaganda. 1 year ako doon.
then, nung nandun ako, nakapag-church ako, nakapag-serve ako sa mga bata. Nakakita ako ng church na para mag-serve ka. Ang ganda nung ang ganda nung naging result. Pero, Pero po sorry po. Pero how about here? Kasi syempre, you are known here as pastora po, di ba? But then, kasi ang image nga ng tao, like what I said sa kanina, ang image na sila, when ikaw, pastor ka, for example, pari ka, yung halang, di ba, alam mo yung ganon? And then, plus, na hindi ka nagagalit, wala kang karapatang magalit. Hindi ka pwedeng magalit. Hindi ka pwede. Di ba, tumutulong lang siya, lagi siyang nakangiti. Alam mo yun, hindi ka pwede, parang hindi ka pwede magkasakit. Parang gano'n. Na tao ka lang din. Plus, you have a good life sa Pilipinas. Pagdating mo dito, paano ba siya? Paano ka nag-adjust? Kasi ibang-iba ang buhay dito. Compared sa Philippines. At yung buhay mo dito, kumpara sa oh Pilipinas. yes. Oo, ibang No? Kasi iba talaga, di ba ate? So, yes. After noon, ba't kami na dito sa Japan na yun yung time na talagang nag-full time na si Pastor. Na I need to cut everything in my life. I need to sacrifice everything. Na kailangan namin go to mission. So, kailangan ko ng support sa kanya 100%. Kaya, in short, lahat ng mga karir ko, kinat ko na. Lahat yun kinat ko na talaga. Talagang kinausap ko rin si Lord. Before that, syempre maraming mga di ba? Maraming mga dapat mong i-prioritize. And since we are family kami, mga anak ko Kaya it's all about family Syempre, you cannot replace that in any aspect in your career and everything. I think for me, yun yung sa akin. Kasi I believe na yun sa calling ng husband ko is talaga, meron siyang calling talaga. Kaya naman binigay ko yung full support ko. That's why andito kami sa Japan as a missionary, si husband ko. And that's, I think, I would say na this is a very significant and very meaningful journey in our life as a mission. Nasa mission kami. Kaya dumating kami na dito, which is very challenging yan. Kasi ayaw na namin dito sa Japan. Hindi na namin gusto bumalik. Iba na lang sa iba na lang kami. Dapat nga doon si pastor sa Malaysia, magpapastor. Hindi dito. Kasi kinukuha siya. So sa akin, sige, dito na tayo. Wala. Kasi nandun ka na din, Yes. diba? For At 1 saka year. yung isang minister doon na pastor, kailangan talaga nilang pastor. Walang mag-in-charge doon sa isang ministry. Kailangan talaga nila. And then, nag-meeting kami, shinare ko sa husband ko. But then, ang result, hindi kami natuloy. Something happened sa Pilipinas. Talagang may mga nangyayari na hindi natin may paliwanag. Yes, at so I don't understand na naman. Bumalik na naman ako sa akin, sa life ko na, I don't understand na naman. Bakit hindi na naman natuloy? Na we supposed to go there na. Pero something... The whole family dapat. Yes! And something came out, happened unexpectedly. Nagkasakit si Pastor, tapos yung anak ko nagka-problema. So, see? So, it didn't happen talaga. If it is not God's to go there, it's not God's will. Yeah, ikaw ate, did you dream of coming here? Never. Like, di ba kasi syempre ikaw din, I know you, marami kang alam, gawin, maganda ka. Like sabi mo earlier, ay, ano pala yung parang page 12, pag halimbawa naging model ka, di ba, pag naging model ka sa Pilipinas, kasi I have no idea with that sa Pilipinas. But then, looking at you, uy, from the beginning, maganda talaga siya. Walang halong chemical, gano'n. Di ba, parang, Wala akong experience ng modeling. Pero meron din ako, siguro maraming babae sa Pilipinas na ang dream is maging stewardess. That's also one of my dream. Kasi ang mami ko, mostly ng mga kaibigan niya, asawa ng pilot. So meron na akong gate to enter, di ba? Tapos actually nag-apply ako. Kailangan na ang waistline 25, Philippine Airlines to Ang waistline daw 25, ganun. Sabi ko, Diyos ko, ang waistline ko 26, ang hirap ibaba.
But anyway, talaga nag-apply ako. But since I have false teeth, kailangan daw kumpleto yung Yes, yes, sabi totoo ko. yan. Ayun, wala na agad. Bagsak na agad. Pero, syempre, sa atin naman, palakasan eh. Di ba? Kung it's not what you know, it's who you know. Di ba? So, meron akong who you know. Meron talaga akong who you know. But siguro nga, hindi rin ako doon inalign ni God pagpunta doon sa way na yun. Like the two of you. No? Merong reason, may mga bagay na hindi talaga natin maipapaliwanag. So, napunta ako sa construction business. So, yan. Yun yung nangyayari sa akin. And then, when I got into that, malakas masyado loob ko nga. Kasi, minimension ko naman to lagi. I'm so ambisyosa. Ambisyosa in a good way. Kasi I dream, syempre, of yung magandang buhay for my family. Kasi, I got married early. So, gusto ko yung maibigay lahat sa mga anak mo. Di ba? Ganun naman tayong parents, lalo na yung mga mother. So, yun ang pangarap ko. But then again, nagpunta pa ako ng business na lugi. Nalugi yung business. In short, may partner ako na niloko niya ako. But siguro, I was also blinded. Kasi lalaki yun, pero akala nila boyfriend ko. Hindi ko siya boyfriend, meron siyang asawa talaga. May ka-live-in partner siya. So, hindi kami nagkasundo. Naloko ko as dumating yung time na hinaltak yung sasakyan ko. Okay. Wala na kami, pinapalayas na kami ng anak ko sa bahay. As in, wala na kaming matirhan. May nakilala ko na nagja-Japan. Nagda-dancer sa Japan. Yun ang story. Hanggang sa napunta ako dito. Ayun, ang galing. Nakakatuwa, no? Yun nga, kaya lagi ako naniniwala na may mga, may mga redirection si God sa'yo, which is much better than what you dreamed of. Or mas maganda kaysa sa pinangarap mo talaga. Di ba? Ako din ate, kasi same with you, hindi ko naman pinangarap dito, but then my mom is here, my family are here. Tapos, yun nga, I wanted to go somewhere, which is, sabi ko, saan kaya pumunta? Noong time na yun, yung mama ko sabi niya sa akin, tigas ng ulo mo, either pumunta ka ng Amerika or pinapatapon ako sa Australia. Oh, maganda. Yung mga, kasi family, yung mga ano niya, mga pinsan, yung mga ganyan, nandun kasi sa part na yun. Tapos, ako, ayoko na merong kamag-anak. Parang ikaw din. Ano ko kasi, malakas yung loob ko. Tsaka ano kasi, minsan pag mag-isa ka lang, wala kang ano, di ba? Wala kang bibit-bitin. Wala kang choice kung wala kang Tsaka wala kang bibit-bitin. Wala kang hihintayin. Tapos yung hawak mo yung oras mo, wala kang iisipin. So ako sabi ko, sige, punta nga ako sa, ewan ko ba, gusto ko pumunta ng, yung mga hindi pinupuntahan before ng mga tao, which is, sabi ko, sige, parang gusto ko pumunta ng Dubai. Kasi sa Dubai, oo, yun nga sa Dubai. Kasi nung time na yun, walang I have one schoolmate before, nasa Emirates siya. And then I asked her, how did you get there? And then she sent me link. And then it happened na, yun nga, meron akong friend dito. Ate, grabe, siya yung pinakamataas na dito sa Emirates. So siya yung naging parang gateway ko na, sige, interview after na, lahat pumasa naman ako. Tapos sabi nila kasi, kung kaya mo yung mga ganito, kasi usually naman, kailangan meron kang, hindi lang naman logic, pero yung, paano ba, sense. Kasi kailangan mo yung common sense talaga na kunyari naman, mayroong nangangate or may buwang nakukuha, tanungin mo naman, di ba? Sa Japanese nga, yomi koki. Di ba? Ano ba? How do you say that in Tagalog? Common sense? Parang Hindi yung kiyomi. Alam mo yung surroundings mo, yung tao, kung anong, ang hirap explain pala sa Tagalog ko. Di ba? Parang yung pastora, parang nafe-feel mo kung ano yung nararamdaman ng tao. Parang, Ano yan eh? It's like discernment. may Hindi po, pagkakataon. parang yung cookie. Alam mo, mainit ang ulo niya, lalapitan mo pa. Something like that, di ba? Parang idadagdagan mo pa. Yes po, opo. Kasi Parang parang ganun. minsan, kasi yung mga ganyang bagay, minsan kasi hindi naman ano yan eh. Hindi. Hindi yan naituturo sa Hindi naituturo. school. Oh, yun yung sinabi ko kanina. Merong game of discernment ang tao. Yes po. Na kapag meron ka nakita ka sa tao, nag-discern mo kagad. Kung ano Yung feelings. judgment Yes. na if you Kung have ano to yung do parang, this or not. sometimes sa aura niya, sa face niya, madidiscern mo kung ano yung what she is right now, yung feelings niya. Ganun eh. Si Pastor ang galing ng discernment niya eh. Alam niya kung ano kasi yung tao, meron siyang ganong wisdom na binigay ni Lord. Alam ba nakita niya si Line? Alam niya kung ano yung
ano nila, maybe character, the way she talk, and the way she deliver. Alam ni Pastor, Kung paano siya, kung saan na siya paano yung mapupunta. hindi naman, yeah, maybe hindi naman lahat. But sometimes it's true. Na kapag may nakita ka sa tao, malakas ang discernment mo na, she's, at sabi ko na nga ba, God, siya eh. Yung Ganun siyang tao eh. Kasi Ganun nakita siyang ko yung character. ano niya, the way she react, the way she talk. If of discernment is like looking young, you can see that you can vision the future of a person, parang ganon. May mga Ahead. ganon. May mga ganon na nade-discern ang isang tao. Kasi si Lord nagbibigay ng wisdom eh. Sa discernment, minsan nakikita yun eh. But not all Kasi meron tayong kanya-kanyang gift. Meron tayong kanya-kanyang calling, magkaiba yan. Kaya nga pinag-usapan natin a while ago about calling, Yung diba? calling. Magkaiba yun, magkaiba. So, yung sa akin naman po, yun nga, parang nung time na nakapasok na ako, sabi ko, okay, nakapasok na ako, pero siguro, like you both, hindi ako para sa ibang bansa, para dito ako. And then, siguro kung nasa ibang bansa ako, we don't have this time na Yes, this opportunity to be this together. chance na ito, usap-usap. Yeah, I think yung sabi nga niya, no, na, ay, hindi ako para doon. Ay, para dito ako. Kasi sometimes you never know what's God's plan for your life. Ano ba yung purpose nito? Pero because you have a choice, diba? You have own free will. Na you have to choose. Yes. So, it's about your choices that you decide. Napaka-importante. Sometimes even tao nila alam. Sometimes they just do something na sometimes di nila alam bakit ba niya ginawa yun. May mga ganun eh. Tama? That's true. Pastora, ano yung pinaka happiest moment mo being a pastora? Ako? Happiest moment ko, actually, when God told me na maging supporter ako ng husband ko. So, in-accept ko wholeheartedly. Kaya yung sinasabing happiness, I think happiness mo is I made a right decision not to support my husband because he is a pastor, minister. Siguro yung binigay ni Lord sa akin na heart, yun yung magiging happiness ko na yung full support, wholeheartedly. Hindi siya half. Kailangan wholeheartedly. Yun yung pinaka-happiness ko na yung obedience. Kasi obedience, it will require you for many things eh. And then that obedience will give you that true happiness. Yun yung natutunan ko, which is true. So yung natutunan ko doon, yung maging blessed, yung happiness mo, to obey, and hear and obey, yun yung i-apply mo sa buhay mo. I think that's the true happiness na sa akin. Kasi ang hirap kunin ng happiness, totoo. Parang ang dali niya pero mahirap. Oh, yes, What can no? you advise, Pastora, dun sa mga listeners natin and viewers na yung mga nanonood na to acquire yung sinasabi mong happiness? Yes. Siguro, I really want to advise to everyone, yung mga pinod sa atin, huwag niyong hanapin yung happiness na hindi nanggagaling sa Panginoon. You cannot get that through things o yung mga bagay na magpapasaya sa'yo dahil gusto mo lang. Dapat kunin mo yung bagay na magbibigay sa'yo ng fulfillment through happiness na along the way, kasama mo siya sa buhay mo until now. Hindi lang yung short happiness, temporary. Dapat yung merong talagang purpose. Sabi nga yung about calling is a deep sense of purpose from the Lord. So yun yung dapat hanapin natin, yung true happiness is yung ano ibibigay ni Lord na sa'yo na magiging masaya ka. Hindi lang temporary, but forever. May forever. May forever. May forever talaga na happiness. Kundi galing kay God yung forever na happiness. So, paano namin na-acquire yun, Pastora? Kasi syempre, yun nga sabi mo, through God, yung real happiness. Pero paano ba? Saan ba namin tumahanap? Mag-pray ba kami dapat? Magbabasa ng Bible? Yes, I think sa akin, in my own true experience in life, nakita ko yon
I think nakita ko yan dahil meron kang tunay na true relationship sa Panginoon. And then through that, yung true relationship mo sa Panginoon, through that, andyan na yung magkakaroon ka na ng obedience. Andyan yung magkakaroon ka na ng happiness. Kasi nakita mo na, naunawaan mo na yung ano ba yung will ng Panginoon sa buhay mo. Yun yung totoong happiness na sinasabi ko. Kasi maraming happiness sa mundo. There's a lot of kind of happiness. Yes, na pwede kang maging masaya. Pero that's all temporary. I think the best thing na magkakaroon tayo sa buhay natin yung totoong happiness is through our God, na magkaroon tayo ng true relationship sa Panginoon. Yes, yun talaga daw, yung having a relationship with God. Paano ba? When you read daw the Bible, it's not about understanding the Bible, but creating a relationship with God. Yes. So yun yung main purpose nun. And bago may open yung Bible, ask for wisdom. Yun, narinig ko lang din to sa mga pastor at sa mga kilala kong pastor and pastora na you ask wisdom from God bago may open yung Bible. At saka ano ba yung sinasabi? Kasi minsan, kahit same verse, iba yung sinasabi nun kay pastora, iba yung sinasabi nun kay Casey, iba sinasabi nun sa akin. So ask for wisdom. And then, yun yung purpose ng pagbabasa ng Bible, yung relationship. Siyempre, pag may relationship ka, ito na yung tinatawag naman kaninang common sense, di ba? Pag may relationship kami sa isa't isa, di ba? Halimbawa, may hiningi si Casey sa akin. Since may relationship kami, malaki yung chance na ibigay ko sa kanya, di ba? Si Pastora din, may relationship kami. Pastora, halimbawa, may isang tumingi ng tulong, humingi kami ng tulong ni Casey, mauna kami, kasi kami may relationship. Ganon din si God, di ba? Kaya dapat relationship with God through reading the scriptures. Kasi magkakaroon ka ng true connections. Yes. So, Di ba kapag wala tayong relasyon, wala tayong connections. It doesn't matter kung ano nangyayari sa'yo. Kasi wala tayong relasyon. And then, yung pagbabasa ng Bible, I don't think na if you read the Bible, maunawaan mo. Maybe you can understand. But if you don't have a true relationship, hindi mo maunawaan eh. Why? Kasi wala kang connection. Like us, di ba? Yung mga anak natin, walang relasyon sa atin. Do you hindi mo think? siya maandi. Yes. Tapos pag nanghingi sila sa'yo, di ba, isipin mo, ngayon, lapit-lapit ka sa akin, eh, hindi ka nga ako tumatawag, o di ba? Ganun din si Walang God, relationship, syempre. walang relasyon. So, napaka-importante nun, no? I think that's the number one. No? At meron tayong true relationship. After that, everything will follow. Yung magbasa ka Yeah, ng, true. magbabasa ka ng Word of God. Kasi hindi ka naman makakapagbasa ng Word of God kapag wala kang relasyon sa Panginoon. Maybe you can read, but merong purpose. Kailangan may purpose. Walang understanding. Yes. You cannot understand. Kahit minsan nga matalino ka eh. But you cannot get the true wisdom. The At true saka yun, wisdom. ano nga daw, your prayer is when you're talking to God. Yes. Your intuition is God responding to you. Yun yung sagot ni God sa'yo. Pag naririnig mo, napapanaginipan mo. Ang daming ways ng intuition, di ba? Pwedeng may sign, maraming ways that God will answer your prayer. Just be open and listen. Kaya importante talagang mag-pray and have a communication with God always, every day. Wala tong past. Well, hindi mo pwedeng sabihin, di ba, Pastora, na wala akong time. Hello? Lahat tayo may 24 hours a day. Meron. It's a matter of prioritizing. No? Ano Yes. ba ang priority mo? Siyempre si God. So pag mulat ng mata, mag-pray. Walang mawawala. Just 1 minute, di ba, Pastora? Usually, pag ano bang mga routine, Pastora, that would draw us closer to God? So sa akin, siguro in my own experience, kasi kailangan na-experience mo eh. Kasi you cannot share it kapag hindi mo na-experience. I think God always speaking to me to have my daily devotions, prayer, of course reading your Bible, and then everything will follow kapag nauna mo yun eh. Sa akin kasi my true relationship with the Lord give me strength. And His love comforts me. Yeah, that's true. So whatever Amen. circumstances, Yeah. whatever circumstances, I always thank the Lord na He always there for us. Ito naman, Pastora, gusto ko talaga to itanong sa'yo kasi I was so happy when I met you. Yes. And especially, I love Pastor Gab. Hindi ako masyadong maano sa mga tao because I'm really blunt. I don't care if people don't like me kasi diretso talaga akong tao. Wala akong pakialam na tao. But then, this is me.
you get what you see. Ganun ako, hindi talaga ako yung I'll kiss her ass or something anyway. Ano yun? But with them, I love them. Nung nakilala ko sila. And here in Japan, iba kasi diba yung mundo. And then people forget, you know, spiritual, you know, our spiritual thing with which is important. Tapos, they are here. Pero all of a sudden, may mga katulad na nila. Hindi kasi pero hindi po kasi, di ba ate, yung tayo, before, when we met each other, wala pang ganito. Di ba rin, kanya-kanya tayo eh. Buhay mo, ano yung status, I mean, yung job mo, yun lang ikaw. Kasi dito sa Japan kasi, you are defined ano yung job mo, not you as a person. If you're doing good with your job and sometimes especially respect comes kung magkano you can bring sa bahay ninyo. Tapos kasi dito with you, nakita ko kasi sila ni Pastor Gab, for free they're helping people. And then yung mga tao dito, sometimes the more they earn money, they tend to forget kung sino sila, and then pag halimbawa wala na silang pera, doon lang sila hahanap ng mga katulad ni La Pastora. Do you have an experience na, syempre kasi tao lang kayo eh, I know may ganun ka-experience na may humingi ng tulong sa inyo, and then tutulungan ninyo, tapos okay na yung tao, and then forget about God and even you. Kasi parang ang hirap ng gano'n, tumutulong ka ng tumutulong, tapos yung tinutulungan mo naman pala. Diba, ang iba kasi yung sa kanila, kasi walang kapalit na pera. Ay, walang bayad yan eh. So, yun, sinabi ni Casey. So, I'm very flattered. I'm very happy naman. So, with humility, sa maraming tinulungan, alam naman ni Lord yun. I don't want to say isa-isahin pa, hindi na po. But we only commit everything to God. Whatever yung mga tao na nakasama namin, in the past, now, and darating pa. Ilang years na nga ulit, Pastora, here in Japan lang? Since dito, nag-start kami nito 2012, 13. Tumira kami dito 2017. Pero yung 13, 14, 15, 16, kami mission kami. Kaya so many people encountered, a lot of people, a lot of helps, a lot of yung love na naibigay namin, tulong lahat. So lahat yung ginawa namin without anything, asking for any return, no. So we did that because I think kung wala kang luck sa Panginoon, hindi mo nagawa yun. Kasi you cannot give what you don't have. So napakahirap. And you cannot share anything experience if you don't have that experience in your own. Yung totoo ha. Yeah, di mo that one, but you cannot give what you have not got. Napakahirap po. Kaya yung ginawa namin, whatever yung ginawa namin na maganda, mabuti, so we offer that to God. So whatever happened to the people na tinulungan namin, sana lang ang prayer namin, maging okay sila. At magpatuloy sila sa Panginoon. Isip nila sila. Kahit hindi nila kami maalala, but kung maalala nila, napakasaya ng puso nila. Kasi tao lang naman tayo. Diba? Appreciation, Oo, yung nakakataba ng appreciation, puso. yes. No, kahit na hindi na materially, yung Pastora, Yes. thank you ha, naging Yung deep, tsaka yung deep respect sa'yo. No? Pero if didn't happen like that, it's okay. So, it's reality. Pero we thank God and we ask na lang yung rewards from the Lord. Yun na lang inisip namin. Yeah, which is Whatever you did. Yes, hindi mo ma-imagine kung Yes. gaano kalaki yung ibibigay ni Lord, whatever it is, di ba? Totoo yan. But everything, lahat yun, ginawa mo without your self, what do you call that? Yung parang talagang binigay mo yun. Talagang without anything na naghihintay ka na may mangyayari sa buhay mo. Wala. May kapalit. Ginawa na lang namin yun because talaga para kay Lord talaga. Kasi, yeah, before kasi nakikita ko na talaga sila Pastora, si Pastor Gab, na, alam mo yun, they're in the corner, not literally na para maghintay ng mga tao, pero they're doing their thing as a person, na as an individual. Tapos, they're always, alam mo yung warmly
smiling at you. Tapos, ganun, that's how I see talaga, Pastora. And then, yung mga tao din, pag nakikita sila, this is true ha, alam nyo yan, Pastora, na when they see them, they don't look at them as tao, but then, oh, ayan na naman yung mga nagdadasal, ayos na tayo. Alam mo yung gano'n? Meron gano'n. Big gano'n. Kasi ate talagang nakakarinig ako ng ganyan. Parang, oh, bakit sino inaanohan mo, tinatago ako? Kasi nagdadasal na naman yan, tatawagin na naman ako sa ganito. Mga may experience dyan, tinataguan kami. Meron namang iba naman, proud na proud sila. Hi, Pastor! Especially sa Minami. Pero it's not your loss naman talaga, di ba? Kanila naman talaga. And I know Pastor and Pastora would understand those kind of people. Yes. At sa tingin ko, mas naawa kayo for them. Di ba? Kasi instead Yes, of yes. getting closer to God, tumatakas pa sila. Imagine mo na lang yung opportunity that Pastor and Pastora is there to pray for you. Tapos lalayo ka. Di ba dapat baliktad, no? Para sana lang ma-enlighten sila to get closer to God. Sana, Tsaka sana. ang bait ni Lord. Kasi talagang nag-reach out kami everywhere. Hindi kami namimili. Yes. Ay, sasabihin ng tao na, oh, bakit kasi Sister Teresa? Hindi kami, wala ko iniisip na sasabihin ng tao. Hindi importante sa akin sasabihin ng tao eh. Importante sa akin kung ano sasabihin ni Lord sa akin. Kasi sino ba yung mga tao? Mga tao lang sila eh. So I don't mind. As long as na you know your heart and you know what you are doing is talaga naman makakatulong. Yun ang pinaka-goal ko eh. Na gusto ko makatulong ako, ma-enlighten sila. Hindi man sa anything, but ma-enlighten sila sa buhay nila. At maging maganda yung pananaw nila sa buhay. Perspective ko. Yun ang napaka-importante. Yun yung isang in the morning, di ba, you read the Bible. Kasi isa yun sa parang prayer and affirmation ko na make me an instrument to help Yes. others. In any way, kahit sa maliit lang na bagay, hindi Yes. naman sobrang fabulous na Yes. help. Pero kahit na sa maliit lang na bagay, advice, I used not to include myself to anyone's problem before. Pero ngayon, pag may nangingi sa akin advice, sobrang willing na akong to share and to help. Dati hindi, sige na. Kasi nga, we talked about this in Casey and me na minsan, when you intrude into something like may nag-away mag-asawa, nag-advise ka na, hiwalayan mo na kasi yan. At the end of the day, ikaw yung masama kasi nga, nagkabalikan sila eh. So talagang you have to be very careful when giving advice. Kaya dati talaga, hindi ako nakikialam as much as possible. Pero now, I ask wisdom from God kung ano yung masasabi ko lang. May mag-advise that would drew them closer together. Hindi na yung dati na, kasi nakaano pa dyan. Wala yung ano yan, di ba? It's easier sabihin yung mga ganun bagay eh. So ikaw, Liz. Ayun, nasabi mo. Pero kasi, about sa advice kasi, it's ako kasi ate, more on, I don't give advice anymore. Kasi iba-iba tayo ng, naniniwala ko, iba-iba tayo ng path. May mga tao na, for example, you're struggling in life. And then other people will tell you, look at those people in the Philippines or in Africa, they're hungry, ganyan-ganyan, and you have to be thankful. Pero lagi ko sinasabi na I cannot compare myself to them because they have a different path. And even in the Bible, it was said that only may mga tao, the path that you're walking, ikaw lang ang pwedeng Go through that go same through path, that yeah. path, and diba? And your vision is different from your mom, your friends, your family, because God gave you that vision for you to, alam mo yun, to do it. So kung nag-i-struggle ka, even if sa love life mo, sa work mo, ikaw lang yun eh. Siguro ang pwede ko lang sabihin sa mga tao is word of encouragement lang din. Kasi at the end of the day, ang advice natin, tama, di ba, nagkwentuhan tayo ng ganyan, it can be good to them, it can be bad to them, it's how they take it, di ba? At the end of the day nga, alam naman ng mga tao kung ano yung sagot sa mga tanong nila, di ba? So, yun, minsan kinukwento ko na lang din yung mga pinagdaanan ko and how I survive. Yes. Kasi ate, siguro ang kailangan lang din minsan ng mga tao is hope, to give them hope na pwede pa to, okay lang to. Yun. Ganda naman. Si Pastora kasi more on yung when you listen to their problems, are you required or obliged to give an advice, Pastora? Sa amin ni husband, meron kaming different kinds of
ways, Approach. No? approach. Actually, yun lang pag may message mo, you have time. For example, this one, you send a message to people. That's already time. And sometimes people didn't realize na someone or somebody texted you, and then during that message sending to you, meron palang something is happening. So it's a big, big instrument na to send a message to people, one person, na meron palang something. But in that message, you help them so much. Sometimes people did not realize that. That even a text, it's something. It means a lot. Ako ganun kasi yung character ko eh. Kapag may nagbigay sa akin ng time, even little time, that's already very important to me. Precious na talaga. Precious. Precious sa akin yan. Kasi ganun ako eh. Kapag may nag-ask sa akin, I give my time. If you give your time, you're giving your life. Sometimes people didn't Kasi yun ang understand. mabagay na hindi mo mababalik. Yes. Time. No, you cannot get back the time. So kapag ginawa mo yan, that's very important. And life mo yun. For example, you go to your friend's house. You give your time. You're giving your life. So dapat ma-realize natin yun na, ay, feeling ko ay very important. Kasi pinagdaan niya pa ako sa buhay. Imagine that, but sometimes people didn't realize the significance of Hindi the nila alam actions yung of value, people. no? Pero behind that, meron palang dapat siyang gawin. Pero tinuna ka. Busy pala siya. Tama? Yeah, It's true. People, Pastora, sometimes and Casey, di ba? They value help when it comes to it when it is financial help, but not the advice thing, the visiting thing, the listening, Yes. yung mga Iba-iba. bagay na hindi monetary, hindi nila masyadong nabavalue. But yun nga, yung time is very precious kasi yun ang hindi mo mababalik. The fact na pinuntahan ka ni Pastora sa bahay, hindi ka man nabigyan ng financial help that you need. Yes. Kasi ganto-ganto, but she gave you advice, she gave you what you need, encouragement, inspiration, Yes. di ba? And of course, the Word of God. Ang value nun, pag alimbawa si Casey nagbigay ng Ichimang, si Pastora nagbigay ng advice, mas recognize niya yung Ichimang. Di ba? Most of the time, ganun tayong tao, di ba? So, sana lang you would know the difference nung money at nung time. Kasi it's very precious because you cannot give it back or you cannot turn back the time. Yes, napaka-importante. And that is my, one of my principles in life. Time for me is my life. Kaya dapat ang tao ma-realize niya na ang time ng isang tao ay napaka-importante. Lalo na pag binigay mo sa ibang tao. That's very important. For That's me. part of generosity also. Kasi ang inisip ng tao na generosity, money pa rin. Oh, no? yes, it's not But like giving that. your time, your talent, Yes. yung advice, yung anything is also a kind of generosity. Yes. Hindi lang po pera. Exactly. Eh yung kasi sinasabi ng tao, alam, ibigay ko, wala na nga ako makain. Diba? But you can give help, open the door for others, help them cross the street. That's also generosity. Yes. So sometimes we get to the point talaga na kailangan din talagang matuto ng tao. Yung awareness kasi, hindi nabibili yan eh. Dapat, yun nga, yung sabi nga kanina ni Pastora, yung how you choose, no, in doing things, yung pinag-aaralan, yung binabasa, pinapanood, sinasamahang kaibigan, pwede po tayong mamili. Di ba, Totoo yan. Pastora? Totoo yan. At saka, ang sarap kayang sumali sa mga church community. Kasi your intentions are good, no? Yung getting you closer to God. So, siguro maganda rin talaga na we choose to be in a community where it would bring us closer to God than sa mga, sa mga ibang bagay na hindi fruitful for us. Ito lang ate, parang pansin ko lang din ito kasi maganda yung topic natin din ngayon. Like, sabi ko earlier, like, yung respeto minsan ng tao, nakabase sa magkano, kung, for example, diba, sa family, kung sino sa mga anak mo ang nagbibigay sa'yo ng mas malaking pera, yung respeto mas malaki. For example, mas malaki, kunyari, si anak mong panganay, konti na ang naibibigay niya, pero si Bunso, madami ang naibibigay niya.
Si Punso, syempre, mas maraming ulam. Diba? Mas paborito. Yung mga- May measurement Oo, lang. may ganun yan. Pero, itong si panganay pala, he or she is trying her best, ganyan, di ba? Pero talagang wala eh. Pero yung effort niya, lahat ginagawa niya. Tapos, yun nga, ang kulam ninyo, katiting lang. Pero itong pagod na pagod sa trabaho, ito naman si Gonzo, kunting ano lang, kasi marami na ibibigay kasi kumikita ng maayos, di ba? Feeling ko lang ate, siguro mas maganda kung halimbawa yung mga tao matuto din, paano kang sabihin, pangit naman sabihin na i-apply ito sa lahat. Kasi minsan talaga, alam mo naman money is power. Pero, minsan mas, pag halimbawang na-reach mo na yung lahat, dito ka na sa top, or for example, us here sa Japan, wala tayo wala tayong mababa, or nasa ano tayo, balance tayo dito, walang mayaman, walang mahirap. So nakikita natin yung mga mayayaman, Nagtitrain, nagbabas, nagtataxi, ganyan. Kung meron lang jeep dito, mag-jeep sila. din, Diba? Wala silang wala silang mayaman. driver, wala walang silang mayaman yan. o mahirap dito. Yun nga, tawag dito, dahil walang ganun dito, nakikita mo din, lalo na kunyari, ikaw, mahilig ka rin magkape-kape kung saan-saan, pumunta kung saan-saan, and with your work ate, di ba, you have met a lot of wealthy people, Yes. which is sometimes those people who are really wealthy, they are the most kind people na makikilala ninyo. Kasi, di ba sa Stora before, sa mga mahihirap sasabihin, mga salbahe yan, kasi Oo, mayayaman. yung mayayaman. That's not Oo, true no, po. That's not true that's po. not true Kasi talaga. po, the mga wealthy people, there are, yung mga pag sinabi mo mga born with a silver spoon, sila yung sobrang down to earth. And pag sinamahan mo sila, what can you offer them? Wala, di ba? But your authenticity na lang. Yung efforts mo, yung kindness mo, yung time. Yung time na bibigyan mo sila, na pinaunlahan mo sila na, oh, I will meet with you, ganyan. Yun yung pinaka, alam mo yun, Na-appreciate nila. na-appreciate nila. Totoo. Na minsan tayong mga, ano ba tawag sa atin, hampas lupa sa atin. Wag naman, mga magaganda. Ayaw ko, mga alipin po ng salapi. Ayaw ko sabihin nila na, ay wala akong may bibigyan niya sa simbahan, ba't pa ako pupunta? Wala na akong makain. Saka sayang yung oras ko. Yung, di ba? Sometimes, I agree to that. Sometimes yung mga richest people, that's the humble person. Yes, totoo. Sometimes yung people na hindi naman sila mayaman, just work hard, sometimes they are not humble. I don't know, but I know that kaya minsan masaya ako sa mga tao na nakikita ko yung very successful. Lahat na nasa kanila na, but they are still yung kanilang character, super humble. Na-appreciate ko it so much. Pero I will, sorry, but mas para with that, I will back up my words. Kasi baka sabihin naman ng mga tao na, oh, ano ba naman yan si Casey, sinasabi niya lang na mga mahihirap, mga hindi maano. Hindi. Actually po, kasi ganito yan eh. Based on experience ko, tsaka sa nakikita ko sa mga tao, it's really hard to be nice and good when you don't have anything to give. Yes. Yeah. Wala ka nang makain, may sakit pa yung anak mo, meron pang nag-scratch sa inyo, kailangan pa ng nanay mo ng ganito, ganyan, tapos yung asawa mo nagloko, how can you be good to someone? Ang hirap ng gano'n. But if you have something, at least, bubunot na lang ako ng pera, it's really easy to be good and kind. Yes. Pag meron ka. Pag meron ka talaga, yun lang naman ang ano. Ano eh, talaga reality yan. Reality naman talaga Real yun talk eh. talaga. Kasi baka ang sasabihin ng mga mayayaman din na you have to be nice, you have to be good. It's easy po talaga na maging mabait pag meron kang hawak. Parang diba, alam mo may hawak ka, hindi ka mag-iisip eh. Iisipin mo ba bukas may pagkain ka? Hindi mo iisipin niya. Iisipin mo anong bukas kakainin ko. Yeah. Totoo yun eh. Yes, true. Money is good for two things nga daw, no? Yes. To make you comfortable and to help people. Kasi pag meron kang pera, you can be creative enough kung ano yung may tutulong mo sa tao. Ngayon, naiintindihan nga, sabi nga ni Casey, naiintindihan din namin yung mga wala din Yes. naman kasi nga, ang dami nilang iniisip. But of course, hindi naman pwedeng reason yon para mag-isip kayo ng hindi maganda or hindi tumulong, no? Hold on to God, yun yung hope and faith na
sinishare sa atin ngayon ni Pastora na mag-hold on lang tayo sa pangako ni God that He won't let us malugmok sa mga problema at kahirapan. Hold on to God's promises na nandyan talaga siya. So, hindi naman din na pwedeng sabihin na minsan hindi mo siya maramdaman din, di ba? Pero nandyan kasama yun sa pagsubok, kasama yun sa pagiging tao, di ba, Pastora? Pero alam mo, ito yung last word ko kasi, if I say. Kasi ang tao kasi talaga hindi maunawahan. Mahirap, Yes. mabait, hindi mabait. Yes. Alam mo yun? Pero, in all things naman talaga, nasa Matthew 6:33. So that's the promises of God eh. Doon lang ako, alam mo, ito yung favorite na verse ko. One of my favorite verse, sa Matthew 6:33. Diba? Seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these all things things. shall be added. Imagine, all things will be added unto you sa buhay mo. Hindi ko talaga naintindihan yan noon, Pastora. Yes. But now, I know, Naunawaan seek ko talaga muna si God. Even me, Miss Lai, Casey, nung maunawaan ko yung Word of God, lahat pala ng kasagutan ng tanong ko nasa Bible. And then yung realization ng buhay, nandun pala lahat. And then, nung naging matured ako sa pagiging Christian ko, sabi ko, ito pala yung verse na kailangan marinig ng tao. Kasi yung promise ni Lord, all things pala, not only one thing. So it follows na pala lahat ng bagay. So dapat pala matutunan ng tao na magkaroon talaga ng totoong relasyon sa Panginoon para maunawaan niya yung babasahin niya sa Bible. Kasi hindi mo maunawaan eh. Kahit magbasa ka na magbasa, hindi maunawaan. Kasi hindi mag-work out. Hindi mag-work out kapag wala kang totoong If you relasyon. don't ask the Spirit talaga na mag-overcome sa'yo, hindi mo maintindihan talaga So yung binabasa mo. from the testing sa buhay ko testimony, in-apply ko yun. And all things talaga. All things. Inad niya sa buhay ko. Yun lang yung secret. Thank you, Pastora. So, yun po. Ate, ano na naman? Oras na naman natin. Yes! So, suro-suro na naman tayo. So, Gusto pa namin Gusto pa ang sarap niyo po talagang kausap. So, actually, this session, I'm very grateful. Kasi ako nasa middle lang. I'm really thankful to have Adeline with me. Kasi aside from my friend, also life coach, and then I have you, spiritual, parang nandito ako. Kompleto ka na, no? Actually, as a person, yes, I am. Alam mo yung parang, I might not be katulad ng iba dyan na wealthy, but then I am complete here. Here, on my Which is core, important. at saka sa utak. Kasi ate, importante yan. Wala tayong, anong gagawin natin? If we have a lot of money, but we don't have peace of mind. Yes, diba? wala. Yeah, wasted. That's Wala very yan. Lagi na lang tayong lagi na lang tayong magiging lost. And we will always find yung parang ourselves in other people. Forever in search tayo kahit we have a lot sa bulsa natin. Yung, di ba, parang, and we will not be able to fulfill yung what our hearts desire, kahit na ano pang gawin natin, at kahit sino pang nasa tabi natin, at kahit magkano pa ang makuha natin on our pocket. Yes. Hindi talaga Have it all. Yeah, we have it all, but then You cannot get. poor ka pa rin. Sabi nga, Yes. di ba, meron nga nagsasalitang ganyan, if you are, di ba, if only money is what you have, then you're the poorest person. Person. Masyadong slang. person. Alam mo, ang ganda, no? Ayan, Pastora. Ayaw namin pang matapos. yes. Pero ano bang last word, Pastora, that you can share to our viewers? Last word. Last Naku, word ulit. nakakainis na. Wow, nakakatuwa, no? Siguro, sabi ko, no, na I'm very happy to be with you today. At It's our pleasure, Pastora. important thing, yung na-share natin is about yung ating relationship sa Panginoon. Po, that's all matters. At yun ang number one importante sa atin. Kasi, life is short. Sabi nga, YOLO, Y-O-L-O, diba? You only live once. So, enjoy your life and be happy and fulfill your purpose in this earth. Yun napaka-importante. Without purpose. Yes, be kind. Ikaw na yung pinakasan.
your life without purpose. You're the saddest person. Thank you so much. Thank you so much, Yes, Pastora. thank you so much. At na po. So paano ba? Till next time. Papaalam na kami. Papaalam na po Thank you so kami. much. Salamat po and for being with us here at Kwento and Kabe. So, ano ba? Sabihin natin. Happy summer na pala. Happy first of August na. Next time ulit. Oo nga. Next time ulit. Next time Pastor. ulit. Maybe meron tayong part 2. At siguro Salamat. ako yung mag-sponsor ako. Yay! With my son. Ayan, Siya yung with mag-ano sa Brian. atin, yan. Oo, yan. Thank you so Siya. much, Thank you so Pastora. much. We're so grateful, Casey and I, sa iyong sa amin, pag-guest sa aming Yes, thank you. podcast. And to all our viewers, thank you so much for watching. And we will see you next week. Okay, bye for now.